Good evening po. We're talking about Hebrew adjectives. Sa Tagalog, ito yung pang-uri. Pang-uri ito. At ang role ng adjectives is to show the quality of nouns. To give, to modify a noun, to give quality, or rather to allow yung picture, yung understanding ng picture ng isang noun. At kagaya nito, ang Hebrew adjectives are inflected for gender and number. So, meron po siyang gender, meaning is it masculine, is it feminine? Meron din po siyang number, is it singular, plural, at na-introduce ko na po kayo dun sa dual. And so, ang rule nito, so kung ano yung gender and number ng noun, yun din yung gender and number ng adjective, no? So makita natin na sinusundan niya yung gender and number ng noun na kanyang minomodify. As an example, yung word na tob meaning good, no? Tob means good. So merong masculine singular tob at highlighted naman po with red characters. Yung pong sabihin natin um, um, inflected. Inflected meaning yung root word niya ay ay ang tawag ba dito? In-apply yung in-apply yung plural yung number at saka yung or we say pluralization at saka yung feminine form. Kasi as we discussed in our previous lessons, ang nakalagay po sa Hebrew lexicon is masculine singular. As we consider sa Tob. So if you look at the lexicon, ang makikita nyo po doon yung Tob. No, wala po kayong makikitang Tova doon, no? No? Yung feminine form ng yung adjective na nagre-refer para sa feminine singular. Ganon din po sa Tovim. Tovim. So in our kasi lesson 7 to eh. Doon sa lesson 5, you have been introduced with numbers, no? Masculine plural, yung yung hirek, yod, tsaka mem, plus yung tobot, yung yung um, bab, yung kolembab, tapos yung tab, no? So this is yung picture ng um, masculine singular, masculine plural, feminine singular, feminine plural. Ulit-ulitin niyo po ito. So, provided po, and you have also been introduced with yung definite article na hey, no? Kagaya ng Ishtob, a good man. And so, merong haish, hatob. Notice that nung nagkaroon ng definite article ang ish, meron din definite article yung tob. Okay? Haish, hatob. Okay? So, haish, hatob, the good man, di ba? Kaya po, familiarize nyo na po ang inyong sarili. Ganon din sa Isya Tova. Notice yung difference ng Ishtov sa Isya Tova. First, yung tawag mo dito. Yung kameshe, di ba? Yung vowel niya plus yung hey na nagsisimbolize ng feminine form. And then yung tova, ganon din. Merong hey doon sa kanyang so hindi siya isyatov, no? Hindi ganoon. Kasi pag isyatov, magkaiba sila ng gender, no? At ganon din sa isyahatova. So pareho merong definite article at pareho silang feminine singular if you've seen. And then good men, no? Good men.
Ito po yung sa attributive use. Good men. Anashim is the masculine plural. And then tovim. So sinundan ng adjective yung masculine plural form ng anashim. No? Before I miss it, yung description above, it is the attributive use, no? Kasi ang Hebrew adjectives has three functions, the attributive, the predicative, at saka yung substantive, no? So we're looking at the first use or function. In the attributive usage, the adjective modifies a noun and agrees with that noun in gender, number, and definiteness. In this usage, the adjective follows the noun that it modifies. So again, what is yung definiteness? Yung hey, no? Yung hey na definite article na nagpo-provide ng the. Kaya siya the good man, the good man. A good woman, the good woman. No? So pag wala namang definite article, doon natin gagamitin yung a, no? A good woman. Pero we follow the English rules. Pag it's plural, two or more, hindi tayo gagamit ng article A, no? Good men or the good men. And then good women, you have been introduced to the irregular form ng nashim. Okay? So nashim ay masculine in form pero feminine yung kanyang translation. Kaya po siya good women, no? Tovot ang translation kasi feminine yung ang babae nga naman ay feminine, no? Irregular form lang kasi ito kaya po tovot ang gagamitin. Ganun din ha nashim with a definite article and then ha tovot, okay, the good women. Now with the predicative use, no? In the predicative usage, the adjective is used as part of a verbless clause and agrees with its noun in gender and number, but not in definiteness. So, ito po, not indefiniteness. So dito po, we are following the predicative rule, no? Notice that sa mga sunod-sunod na examples, ang noun lang ang merong definite article. Okay? Ang noun lang ang may definite article. Pero the noun and the adjective agree in both ang tawag mo rito. They both agree in gender and number. Gender and number. As shown here, haish tob. Okay? Anong nangyari? Walang definite article pero pareho sila ng gender and number. Kaya po siya predicative use, 'di ba? Yung um, uh, um, parts of a basic sentence, merong subject at merong predicate. Okay? May subject at saka predicate. Sa case po ng predicative use, no? Predicative use, since the noun has a definite article while the adjective has not. So this is predicative use. Ito po yung second function. No, hindi ko na pagbabalikan natin yung attributive use, kung walang definite article ang noun, wala rin definite article ang adjective, no? Pag may definite article naman ang noun, meron din definite article ang adjective. Kaya po ang nagiging translation niya, the good man, no? However, dito it is now predicative. Kaya po the man is good. Okay? The man is good. At titingnan mo siya, dalawang words lang siya, pero sa Hebrew, complete sentence na po. It is already a complete sentence. It already has the subject. It already has the adjective functioning as a predicate in its kaya siya the predicative adjective. Okay? Ganun din, tova haish. Tova haisha. Okay? Yung definite article ay nandoon sa isya. So again, what happened here? Sir, bakit magkaiba sila ng word order? That is correct. Magkaiba sila ng word order. Pero makikita natin that the definite article is still with the noun. Okay?
So which means, merong mga cases na ganito yung word order. Okay? Sa Greek, mas masaklap if you observe, no? Kasi pwede yon yung subject ay nasa dulo ng sentence, no? Hahanapin mo pa. It means that sometimes there are long sentences in Greek, pero yung word order niya, no, ay you need to analyze. Pero ito naman, nauna lang po, no, yung tova, which is the adjective, the predicative adjective, feminine singular, at yung isya with the definite article. Ganun din sa plural form niya, no? Notice that the definite article, yung hey definite article is still with the masculine plural. Ano yung tanong doon, Kuya Mike? Yes. Kuya Mike, nakamute po kayo if ever you're raising a question or observation. Apo, 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 magandang gabi po sa ating lahat. Yes po, good evening. Ah, apo, gusto ko lang pong i-share ang isa pong language na meron pong ganyang mga similar quality, yung mga Mm-mm. predicative, yung mga definitive, ay yung isa sa Latin. Mm, Latin po meron din ganyan. Yung isa pong salita, depende sa ending niya, nag-iiba siya ng meaning. mm. Hindi po natin makikita sa Filipino at saka sa English. Opo, Yun lang opo. po yung aking may Okay, share na okay. observation. Opo. Oh, Tapos yun pong binabanggit nyo kanina sa Greek na nasa dulo yung sa dulo yung subject. subject o yung doer of the action. Ang parang may similar quality do hindi naman siya parehas na parehas. Oh. Kung naalala niyo po si Yoda, yun sa Star Wars. Ah, ah, para siyang Japanese, yung Japanese nasa dulo lagi yung action. Kumbaga yung Oh. sentence ay natapos na yung buong sentence, yung yung nasa dulo, yun yung action na ginawa niya. Mm. Ang ibig ko po sabihin, may mga languages po na ganyan ng quality Oh, na oh, oh. hindi lang natin Yung word masabing order. sa Word Hebrew order, lang opo, natin. opo. Apo, word order, apo, yung tinatawag ko. Yun po ang Mm. ibig ko sabihin. Oo. Salamat po. Oh, salamat sa observation. Yes, oh. So, case na to. Um, hindi ko may compare sa Tagalog kasi ang Tagalog, verbang nauna no? Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung adjective na nagiging predicative yung function niya. Okay? Doon sa part na yon hindi ako masyadong sure sa anyway. Pero again, salamat sa observation. Okay, ganito po, no? The man is good, the woman is good. So again, if there is an attributive use and a predicative use, as interpreter, as reader of, or as a student of Hebrew, tatanungin mo muna kung merong, no, observe mo kung merong definite article yung adjective na kanyang minomodify. Well, if not, so predicative use po ito. And then, ito yung substantive use. Okay? In the substantive use, an adjective is used independently as a noun. So, ano po uli yung noun? Noun ay yung pangalan. No? It could be a name of a person, thing, place. Diba? Usually. Pero ito, adjective siya, pero substantive. Meaning, no? When say hekakam, no? Ang literal niyan, the wise, no? The wise. So, what are we going to do with that, no? So, titingnan po natin dito yung gender and number, okay? The gender and number. At dito, pinapakita that the gender and number ng hekakam is masculine singular. So dito po, when it is in substantive use, the question is, where is the noun?
No? Where is the noun? And ngayon nakita na there is no noun, so nakadepende lang tayo sa gender and number niya. Kaya po siya the wise one, no? Or the wise man. Now yung decision ni Pratico at ni Van Pelt na lagyan ng one, no? Is to show the potential na the wise one or the wise person, no? Kasi ang person, when you say the wise person, wala siyang gender, no? Hindi siya babae, hindi siya lalaki. Pero kung meron namang, no? Kung meron namang gender, kagaya nito sa case nito, kakam, alam natin that the kakam here is masculine singular. So, the wise man po yung mangyari niyan. Nakadepende sa gender and number even without the presence of a noun na kung saan minamodify nitong supposed to be minomodify ng adjective, no? In the absence of a noun, so we are dependent lamang sa nakadepende lang tayo sa gender and number ng ng adjective. Yes, RG. Yes, RG. Pastor RG. Regarding po dito sa substantive use, para clear lang dito. Ibig sabihin, magdedepende po kami doon sa ending niya. Yun yung magsasabi ng gender niya po. Hindi. Sa case na to, yung hetova, it's hatova pala, hatova. Sagutin ko muna yung tanong mo. Yes, magdedepende kaya nga either kung kaya the wise sa English grammar, no? The wise na alin, 'di ba? Hindi siya incomplete phrase ang the wise, no? Kailangan merong noun. So tayo ang magdadagdag ng noun. Based dun sa gender and number niya. Kaya yung the good one, choice niya, pwedeng the good woman, no? Siguro ang meron tayong tinatawag sa syntax partitive, no? Yung maraming mga babae, no? Pero merong good sa kanila. Kaya siya the good one, no? Para tuloy si JB Hertz ito no? Anyway. Ayun na muna, no? Yes, when we get doon sa mga exercises, mas nakikita natin yung yung substantive use, no? Thank you, Pastor RG. Okay. Thank you. Tapos ito yung hagedulim. Yung great is gadol. Actually great at saka yung yung lalo din quality ng buildings, no? Malaking bayit gadol, no? A great house, no? Napakalaking bahay o baka building, no? Napakalaking building. Ito hagedulim. Teka lang And then hat sadikim at sadikot, no? So yung ending niya yung ot, which is a feminine ending, and again that's lesson 5. This is lesson 7. So madedetermine kayo nyo na madetermine yung gender at saka yung number. Sa case na to, hat sadikot. Okay, hat sadikot. So substantive siya. In the absence of a explicit noun, adjective lang ang provided, so substantive po. Review tayo. So that the three functions of the Hebrew adjective, yung attributive use, which is the most basic descriptive way, no? Even with the use of a definite article, kailangan merong definite article pareho, both the noun and the adjective.
and its predicative use, merong presence ng definite article doon sa noun na minobodified. So this is a predicative use. No? And when we say predicative use, it functions as a simple sentence. Ganon din sa substantive, no? So sa substantive. What we have is yung adjective, and it has gender and number. So we translate it as accordingly with its adjective at nagbibigay ng quality dun sa person being described even in the absence of a noun. So certain adjectives do not change their spelling, okay? With the addition of inflectional endings. Okay, masculine singular, to ba. Practically, this is a repetition ng first few slides, no? So yung tzadik, di ba? Tzadik means righteous. Tapos masculine plural, tzadikim, no? Masculine plural, righteous men. Excuse me. So ano yun, tzadikim, and then sadikot, feminine plural. Sadika, yung kametsi, ay idinadagdag sa feminine, idinadagdag sa root word para maging feminine form. Yung kametsi. What else? When the open pretonic syllable of the masculine singular adjective, as in gadol, becomes pro-pretonic. Ano yan? Tonic, pretonic, at saka pro-pretonic. Okay? So, gadol. Dahil nagdagdag tayo ng pretonic. No? Hindi, gadol. Pretonic. Gedola. No? So, naging shewa ang kamets. Ang observation dito, there is a shortening. Ang reason, dahil nagdagdag tayo ng hey doon sa root word. Okay? Because nagdagdag tayo ng hey para maging feminine yung gadol, yung kanyang main vowel yung initial vowel, kasi confusing yung main vowel eh. Yung initial vowel na kamets ay na-reduce siya into a shewa. Na-reduce. Okay? Ganon din sa gedolim at saka sa gedolot. Okay? Gedolot. Tapos, sa masculine singular, yung saken. Okay? Ang meaning dito ay old, no? Old. Kaya yung substantive use ng saken, kung wala siyang, sabihin natin, ish saken, kung wala doon yung ish, so, dahil ito ay may gender and number, so we know that this is an old man. No? An old man. No? Baka sa AI, gagamitin niya elder, no? So, hindi ko tatanggapin yun. No? And then, yung kanyang kamets ay na-reduce in shewa, no? Tsekena. Okay? Notice yung use of the shewa sa feminine singular, sa masculine plural, tsaka sa feminine plural. Okay? At ganun din sa paggamit naman ng yashar,
Na ano lang to, no, additional examples, no. Although makikita natin doon sa um, fourth example, yung sa example sa baba, kakam, 'di ba? Yung kakam, di sa geminate, dalawang kamets, no? Dahil kakama naging feminine. So yung kamets niya ay naging hatep vowel, no? At dito sa hatep vowel na to ay, no, hatep patak, no? Hindi siya hatep kamets. Hindi hatep patak. So balik muna tayo sa yashar, no? So yashar po ito, hindi po to yasar, no? Kasi we are using a shin, hindi tayo gumagamit ng sin consonant. Shin consonant tayo. Yashar, and then yung shortening, yeshari, yeshara, yeshara, yesharim, yung masculine plural, yesharot. At ganun din, kakam, kakama, kakamim, kakamot. Okay. And then slide 8, yung yung kasye. Okay? With the adjectives ending in a, in the masculine singular, the yung first consonant ending is drop off when the inflectional endings are added. So case na to, yung kasye. Okay? Yung kasye, yung kanyang vowel is sigol. Yung feminine singular naging kasya. At sabi, anong nangyari dito? Kasi yung masculine singular niya ay merong he ending. So do not be confused, okay? Do not be confused. No? Pareho siya yung masculine, yung consonants, no? When we talk about the consonants, pareho siya ng merong he ending, pero magkaiba ang kanyang second vowel, segol. At yung feminine singular naging from kasye, naging kasya. Okay? Naging kasya. Tapos yung masculine plural, kashim, and then kasyot. So notice that sinusundan pa rin niya yung ending. Now with yape, yung yape, titingnan natin yung vowel ng kasye, pareho siyang kamets tapos segol. Kamets segol. Pero ang feminine singular niya, yafa. Yafa. Okay? Parehong kamets. Kaya yafa. Long A. Long A sound. And then ganun pa rin, yafim, tapos yafot para sa masculine plural at saka feminine plural na rule. And then, ito po, raba, yung rab. Geminate adjectives like rab will take a dagish forte in the second consonant with the addition of inflectional endings. Rab, tapos rava, okay? At anong nangyari dito? What happened dito? Nagkaroon ng dagish forte ang second consonant na bet. Nagkaroon siya ng dagish forte. No? Nag-lengthen kasi, no? Rava. Yung isa, rab lang, rab. Isang monosyllabic, isang syllable lang. Rab. Naging rava, kaya nagkaroon ng dagesh. No? Dadagdagan ng dagesh. And then, rabim, yung masculine plural, and then rabot. No? And then yung geminate consonant is a guttural. Ito ay ra. Guttural, yung kanyang ending ay guttural na ayin. Okay? Kaya hindi tayo naglalagay ng dagesh, no? Unlike doon sa bigat kepat, dito walang dagesh. Kaya siya raa. Okay, raa.
and then Raim at saka Raot. Okay. So, ang patak, no? Patak naglengthen. Naglengthen naman. Naging Kamits, no? At notice yung nandun pa rin yung Kamits hey, which is the basic form ng feminine ending, and then Raim, and then Raot. Okay, Raot. O Limbab ang ginamit. Okay. Ano ba yan? Ayun, okay.